how are you? How are you? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel. So, nandito pa rin po tayo ngayon sa Hunza, Pakistan, sa farm namin. Adiyan, collect this one. Oh, put here. Not the funny. So after namin kumain, ayan, nagpahinga lang kami sandali. Diretso na naman kami sa pagkukuha ng mga patatas dito sa lupain ng asawa ko. Dahil sa susunod na araw, bukas, doon naman kami maunguha ng mga patatas sa lupain ng kapatid ni Sudi, si Salim. So, kailangan matapos namin ngayong araw lahat kunin ang patatas dito. Dahil meron lang kaming limited time para magstay dito sa Hunza at babalik na naman kami sa Gilgit. He's enjoying here. Like a playground for him. The farm is a big playground for him. Babu! Babu is there! Chachu! Chachu, that one, Chachu! At habang nandito rin kami sa Hunza kasi, maliban sa kukolektahin namin lahat ng patatas, is ibebenta rin namin to sa pinakapalengke dito rin sa may Hunza. Dahil pag nagbenta na kami doon sa city o sa Gilgit, mas mura na ang bentahan doon. Dahil mas marami ng mga nagbebenta, marami ng kakompetensya. So habang nandito kami sa Hunza at kaunti pala yung mga nag-harvest ng patatas, ibinebenta na namin dito sa lugar nila. At alam nyo ba, napakamura lang ng bentahan nila ng patatas dito. At depende sa laki at dami rin yung bentahan nila. Pero per sako ang bentahan nila dito. Sa bawat 50 kg na patatas, bawat sako, binebenta nila na mula 5,000 hanggang 7,000 rupees. At dahil limited lang din ang kasama naming lalaki, kaya medyo mabagal yung pagkolekta namin. Dahil 3 kaming babae nagkokolekta at 2 lang yung lalaki na nagbubuhat ng mga patatas. Maliban sa mga biyanan ko kasi, yung iba ko ring mga in-laws na may mga taniman, nag-uumpisa na rin silang magsipag-harvest sa mga taniman nila o sa mga lupain nila. Kaya kami lang yung available na tumulong sa mga biyanan ko. Paano na lang kung hindi kami available ng mga oras na yan? Sila lang din ang mag-aasikaso sa pagkukuha ng mga patatas. So ayan, tinatanong ko yung bayaw ko, maliban sa patatas, ano pa yung mga hina-harvest nila dito sa lupain nila. So sabi naman niya, maliban sa patatas, meron din silang tanim na cherry, mga apple, apricot, almonds, at mga walnuts. So, 'di ba, ang yaman ng lupa nila. Ang galing lang. Hindi talaga sila maghihirap o magugutom sa lupain nila. Tingnan nyo naman ang biyanan ko, 71 years old na pero kaya pa rin magbuhat ang bibigat ng mga patatas na yan. At saka ang patatas nila dito, iba ang kulay pula. Parang kamote sa Pilipinas. Pero dito, patatas po talaga yan. Mukha lang siyang kamote sa Pilipinas dahil mapula. Siguro dahil sa quality ng lupa at saka sa lamig, sa weather din. Kaya iba ang tsura ng patatas nila dito. Kahit sa Dubai, ang patatas doon is brownish. Katulad sa Pilipinas, brownish ang patatas. Pero dito sa Pakistan, dito sa Hunza, mapula-pula dahil sa weather, dahil malamig yung weather. At ayan, dinivide na rin yung mga gawain dito sa farm. Ang mga babae yung nagkokolekta, mga lalaki nagbubuhat, at ang mga bata, ang mga naglalaro. Tingnan nyo naman, si Babu at ang kuya niya, naglalaro lang. At si Babu kapag nagugutom, kukuha lang o pipitas lang ng prutas sa mga puno.
O, 'di ba? Fresh from the tree ang mga kinakain ng mga bata dito. Walang preservatives. Boy! See? Mama, they think that... Yeah. Shh. Way too much deep. Broom broom? That is broom broom? Wow! At tuwing nandito ako sa Pakistan, isa sa mga nagustuhan ko talaga is yung nature nila dito. Lalo na dito sa farm ng asawa ko. Para sa akin, isa tong paraiso. Dahil bilang nanay, ang hirap magkaroon ng ganitong oras na tahimik lang, kalmado lang. Kasi nga, ang dami-daming nasa isip nating mga nanay. Ang dami nating iniisip, inaasikaso. Paminsan-minsan, ang sarap lang ng ganitong pakiramdam na huminga, i-appreciate yung paligid, yung pakiramdaman yung hangin, pakinggan yung nature. Nakaka-recharge ng pakiramdam, ng energy, at nakaka-refresh din ng pag-iisip. Hay, ang sarap lang ng ganitong tanawin at pakiramdam. So, enjoyin muna natin ang ganitong view mga be. At balik ulit tayo sa realidad. Tingnan nyo yung bundok dun. Ang ganda. Kaya sobrang lamig dito kasi ang yelo doon naghangin. Ang yelo na doon. So ayan, mga naisa ko na. At ito yung big, medium, small. Yan na, pinaghiwa-hiwalay na. Pinarte-parte na para kanino mapupunta ang mga yan. Ay! Dancing oh. Andiyan. Animals are dancing. Bye-bye. Here, bye-bye. Bye-bye camera. People. Bye. This one, buy this one. Come on, this one. This one, buy this one, buy this one. Buy this one. Bye-bye. Get up, Adiyan. Dancing. Dance na. Dance. This one. This one. 나 책을 주자 봐. 아니, 이거요. Just do like this because the camera is here. Babu. Babu, swimming. Babo need for outside.
Nakiusap yung bilas ko na ako na muna yung magmasa ng tinapay nila dahil kailangan talaga ng force. Kailangan talaga masinsinan yung pagmamasa ng tinapay nila. By the way, ang tawag pala sa flour na ginagamit nila sa paggawa ng tinapay is yung wheat flour, hindi yung ordinaryo na white flour. Kasi yung wheat flour mas matagal mag-digest at so ito yung ginagamit nila. And ang tawag sa tinapay na gagawin namin is roti. Pero kapag ang tinapay na to niluto na sa mantika, mag-iiba ng pangalan. Tawag nila is parata. So ito talagang masinsinang pagmamasa. Nagpresenta na rin ako na ako na magmasa maliban sa sinabihan ako ng bilas ko dahil nga naawa din naman ako sa kanya dahil buntis siya eh. Tapos ganito pa ang gawain niya, mga heavy pa. Wala pang pahinga, imagine. Hindi siya halos nakapagpahinga ng maayos dahil nga pagkatapos namin manguha ng mga patatas, diretso naman kami sa kusina para mag-asikaso para sa hapunan namin. So, ayan. There's still apple? They will take apple? No, tomorrow? It's dark already. Tomorrow is too much work. Ang mga babae talaga dito hindi natatapos ng mga gawain. Imagine, tingnan nyo. Ayan, tinuturuan pa niya ako kung paano yung tamang pagproseso o paano paggawa. Mash, 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 mash. Mash. Kasi ako, baguhan pa lang ako sa ganitong proseso o paggawa ng tinapay nila. Pero dati, nag-try na rin ako magluto nito sa bahay. Pero ang ending kasi, it's either manipis ang pagkakagawa ko o makapal. So ito, ako lang ang magmamasa, pero siya na yung maghihiwa-hiwalay. Dahil nga, yung latag sa pagpaplasta, ganun, hindi pa talaga ako expert, hindi ko pa talaga kaya yun. Kasi minsan, nagagawa ko siyang manipis o makapal. Kaya, hindi talaga rin ako hinahayaan na mag-isa sa kusina kapag gumagawa ng mga hapunan o lalo na mga pagkain nila. At eto, nagluto na rin siya kanina ng gulay. Yun yung partner nila dito sa tinapay na to, gulay at saka tinapay. Minsan lang talaga sila magkarne dito ng mga biyanan ko. Magkakarne lang sila pag manok, ganun lang, pinakakarne nila is manok. Pero hindi sila kumakain ng baka o moton. Bihirang-bihira lang. Kapag may okasyon, yun, doon na sila kumakain ng baka at saka ng moton. Pero mga ordinaryong araw, katulad ng ganito, more on tinapay at gulay lang talaga sila at saka tsaa. So, ayan. Ire-rest daw muna yan bago lulutuin. O, diba? Buti pa ang tinapay, may rest. Kami wala pang rest. Thank you. Dora power mat. Ako, tinanong mo ito. Let's start. I want to learn that. But every time I make like that, making mistake, it's either thick or thin. Last time I make thin, like a crispy. Would you say not like this, huh? Like a chips. Yeah, it's good. It's not hot. I still like that, huh? In this, too much work. Imagine all the apples, 170,000 rupees only. All the apples. And how many months? Left? 1 lakh 30,000. 1 lakh? 30,000. 1 lakh pieces, 30,000 rupees. Very less, no? How many months
they make the apple? 4 months. 1 year. See, imagine 1 year apple in cherries. Season. How much they eat? 350. It's like 50,000. Sit there, sit there, sit there. Sit. What happened? What happened? Oh. He's sleeping now. Sleeping. Huh? Give me the doya. 천아, 야자. Sarge? Bas? Tara. Sleeping again. Sleeping. Put in Dora, put in Dora. Gerak. What? What happened? Sleepy na, sleepy. Sleepy. I'm focused in video. That's मेरा बड़ा सपना Adian, so dark here outside. Huh? Yes, it's so dark outside. You're not scared? Huh? No. Very good. Look at the stars. Stars. Wow. Too much stars? Hi. How many stars? Count. Yes, how many? 80? 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Dilim sa labas, oh. The next day. So, ito na lang yung natirang apple. Dito, ang tawag nila is golden apple. So, mamimitas tayo. Oh, Adian! Babu! One more! Uy! Take this! Namitas ako ng apple. Ito na lang natirang apple dito. Ang tawag nila is golden apple.
Pakinggan nyo guys kung gaano kalutong yung mansanas. Ang tamis. At ang lutong. Inggitin ko kayo. Ang sarap niya. Yes, cat. You hear? Moo! That is cow. Yes, that's a cow. Yes, moo. It's a cow. Moo. Go, go, go. You can die. Go, 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 go. Don't run. You walk only, you walk. Walking, walking. Walking, walking. Walk, walk, walk. Wow. Nagyayalo na yung mga bundok doon. Napalapit na yan dito. At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. Dito na po na natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog. Inshallah, bye!